Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, magandang araw sa inyo. Mag-update tayo ngayong araw ng Idil Fitir mga Lods Holiday. Okay? Start ng ating long weekend. Tara na at mag-ilog. No, kahit sa ano lang oh. Tawag dun, sa bitbit, pugpog, sa may Bulacan. Oh my goodness. So ayan, mag-update tayo ngayon mga Lods. Grabe news natin. Matindi. Alam nyo, meron tayong news sa Sebek. Alam nyo yung Sebek? Meron tayong news dyan. At marami pang iba, mga idol. No? Pero bago ang lahat, syempre, alam nyo na, sana like nyo yung video natin. Pagka-click nyo pa lang ng video, like nyo na yung video. At syempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo dyan. Lalo na yung gusto nyo yung ganitong content, hindi kayo nahuli sa balita, malupit, trending news, global news, at kung ano-ano pa. Let's get it on. Get it on the floor. Okay? So, let's go. Punta na tayo sa ating, saan ba yan? First news natin. Grabe. Nung mga nakaraan, mga idol, maraming tumatanggi na tulungan si Daddy papunta sa Strait of Hormuz, mga Lods. Pero ngayon, after pressure from President Trump, 6 American allies just pledged support to secure the Strait of Hormuz shipping lanes. Okay? That's counter to what they previously said. So, ayun nga, ito yung kontra to sa sinabi na ng mga nakaraan na hindi sila tutulong, kesyo hindi sila sinama nung unang nagpaplano na sumalakay, hindi sila sinabihan, tas ngayon, biglang sasabihin na tulungan sila, ganyan-ganyan. So, maraming issue, mga Lods. Kaya nung una, yung mga comment nila ay hindi maganda, parang tutol kay Daddy. Pero ngayon, they are Japan, Britain, France, Germany, Italy, and the Netherlands, mga idol, no? So, tutulong na sila ngayon kay Daddy. Alam nyo, sa Strait of Hormuz, mga Lodi, yan. Sa Strait of Hormuz, mga Lodi, medyo, asan na, image dapat, di ba? Yan. So, lamang na lamang yung Iran, mga Lods, kasi di ba dito dumadaan yan? So, yung Iran kasi nandito eh. Tama ba? Oh, ayan oh. Oh, andito sila. Eto sila, mga Lods, no? So, kung ikaw dadaan ka diyan, para kang pumasok sa katapusan mo. Kaya nahihirapan din yung US, mga Lods, na pumasok diyan, na sakupin yan kasi maraming mga parang nasa blind spot, no? Na mga umaatake diyan. Mga oil halos yung laman yan ng mga barko. So, kunya, sorry. So, kunya, nagpadala sila ng mga 5 missile. Tapos yung isa galing sa blind spot. Tamaan lang yung oil na barko ng isa, napakalaking damage na nun, mga Lord. So, dito mo makikita na ang lamang ng Iran dito is yung pwesto, no? Ng kanilang anong tawag doon? Sa posisyon ng mundo, geological, yung geological nila, napakaganda. 'Di ba? So kahit na magpunta diyan yung mga barko ng US para silang pumasok sa patibong. Kaya hirap na hirap din sila diyan. Kaya iba kasi nagreklamo eh. Pati hingin ng tulong si Daddy, si Trump sa 'di ba? Akala ko ba malakas sila, maganto sila, maganyan sila. Kasi kahit na meron sila mga tagapigil ng mga missile, dahil sa kitid nito, mga Lodi, hindi madaling hindi mahirap asintahin yung mga dadaan diyan. Ito yung Iran, no? Ayan lang sila, parang pumasok sa gate. Parang pumasok sa gate nila, tapos lahat ng resources nila nandiyan. Ikaw, papasok ka diyan. Ang layo pa kung saan ka nang galing, o yung mga resources mo, limited lang. Kaya nagtataka yung iba ba tumingi ng tulong si Trump. So, yun na nga mga Lods, no? Kumbaga dito kasi ito yung pinakalamang ng Iran, yung geological sa map, no? Geographic, ano ba? Ano ba yung tama? Mali na tayo eh. Basta yun, di ba? Ayan, lamang na lamang sila dyan. Kaya yung ngayon, nagkaroon ng news, natutulong na. Alam nyo kung ba't sila tutulong na? Kasi itong mga bansa na to, mga Lods, talagang direktang naapektuhan yan sa pagtaas ng langis. O kasi halos lahat ng mga supply,
Mga lods, hindi lang kasi mga oil yung mga dumadaan dito eh. Meron din dyan yung mga trigo, yung mga basta may mga ganun, mga wheat, no, na in-order dyan. So, naapektuhan na sila. Nung nakaraan na panood ko, grabe, ang dami pa lang na stranded dito. Mga lods sa barko na to, libo-libo ata o daan-daan. Basta mga ganun, dami, na hindi sila nakakadaan. Na-stranded sila dyan para silang, sabi nga, ano eh, super mahal ng parking ng mga barko dyan. Kasi habang tumatagal na hindi sila nakatawid, nagmamahal yung mga bilihin, langis, ganun. So, ngayon, parang na-pressure na sila ni Trump na ano, gusto nyo ganito? Abala kayo. 'Di ba kami, ano kami, may sapat pa kaming ano, supply, malayo kami diyan, pero ang tutulungan nyo kami, mapapadali para sa inyo dahil yung mga supply nyo, makakadaan na, parang ganun. 'Di ba? So, sa akin, ano yun, mga lods, matindi. So, good news yan, mga idol. No? Pero meron tayong malupit na bad news ngayon. Nako, lalo na yung mga medyo nauna sa akin. Kasi yung mga medyo nauna sa akin, ito yung gamit eh. Ito yung gamit na crypto exchange. Oh my goodness, na ano ako, na starter ako. Ito na. Bye-bye na daw mga idol, no? Sabi kasi dito, another major foreign crypto exchange removed from Google Play Store in the Philippines. Kinabahan ako dito mga Lodi, kasi kala ko Bitget. Kasi sa akin kasi mga Lodi, yung Bitget medyo goods. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakaroon ng mga event dito ng Bitget eh. No, na sinusuportahan ng Pilipinas. So, hindi ako sure pero syempre, ayoko magsalita. Mamaya biglang mawala sa Google Play Store yung Bitget. Pero andito yung Bitget, mga Lods. No? So, sa mga wala pang crypto exchange andyan yung Bitget natin sa link, mga Lods. No? Sa baba ng description ng video natin. At kung gagamit kayo sa cellphone, gamitin nyo yung code na MRRF. Nandyan din sa link yun. MRRF. No, wala nang number. Yung number pala saan yun? Sa VIP. Basta MRRF. Ayan, para magkaroon kayo ng bonus and discounts dyan. Pero sa Bybit, nako, medyo bad news. No, Binance noon, goodbye Bit ngayon. Nako, ganda nun ah. Ang lapit nun, sino nakaisip nun? Binance, nako, Binance. Ito naman, goodbye Bit. O, patay tayo dyan. Another major crypto exchange has disappeared from the Google Play Store in the Philippines in the next phase. Is this the next phase pala? O, is this the next phase? Kailangan nyo na ng coins.ph. Ouch! So, ayan mga lods medyo wala na nga, tinignan ko kanina sa cellphone ko. Wala na yung Bybit. Mga Lodi. Nako. Sana makuha nyo yun. Gamit muna kayo ng something para makuha nyo yung asset nyo dyan. Mga Lods. Kung medyo hindi ko alam kung yung dahil wala na siya sa Play Store, 'di ba? Ngayon ano pa natin, i-explore pa natin. O comment nyo kung masasagot nyo tong tanong ko. Kasi hindi ko alam kung 'di ba may Bybit ka dati. Syempre na-download mo na siya. 'Di ba? Ngayon, nung nawala siya sa Play Store, meron ka na sa phone mo. So gagana pa rin yung nasa phone mo o hindi na? Yun yung tanong ko dito. Kasi kakakita ko lang nito mga lods eh. Ayun, 1 hour ago pa lang kasi to. Kakaupo ko lang dito sa PC. So, tinignan ko agad kung nasa Play Store, wala na. Pero wala kasi akong Bybit sa phone eh. Pero ang inisip ko noon, halimbawa ako sa Bitget yun, meron na akong install na Bitget sa phone ko, pero wala na siya sa Play Store. So, siguro ang may problema ko doon kung paano ko siya i-update, di ko alam. Di ba? Pero kung sakaling wala na siya sa Play Store, pero na-access mo pa yung Bybit mo dahil na-download mo na, ibig sabihin, may chance ka na ilipat na yung asset mo kung ano yung mga available pa na pwedeng paglipatan. 'Di ba? Ganun yung naisip ko. So, ayun yung tanong ko diyan, mga Lodi, kasi sakto talaga bago ako mag-upload nakita ko to. So, ni-news ko na. Freestyle na lang bigla ako naisip na may ganun nga pala, no? Paano kaya yan, mga idol? Pero syempre, hindi ko alam kung ba't tinatarget. Ba't kaya, no? Bakit? Kasi talagang seryoso sila na gusto nilang ipagamit sa atin, ano lang, local.
O, di bala kayo. Kung wala kang choice, wala tayong magagawa eh. Pero sa ngayon, goods pa naman. So, yun lang. Gamitin lang natin. Ayun yung sa akin ha, mga lods. Pero dapat lagi kayo may backup plan. Okay? Meron naman VPN eh. Yeah, so ganun lang po mga idol. No? Ayun yung ano ko lang, ang alam ko lang. Pero kung biglang magkakaroon ng I don't know kung hindi mo na ma-access. Para sa akin kasi imposible hindi mo na ma-access. Eh. Kasi 'di ba Binance na-access pa nga yung Binance eh. Na-access pa nga yung Binance eh. 'Di ba? Sandali lang, tatry ko dito kung kaya ko magbukas ng Binance dito. Binance. Try lang natin. Tagal nga lang sa VPN. Pero ayan oh. Oh, na-access pa yung Binance eh. 'Di ba? So for me, hindi nyo kailangan sa akin lang hindi ka kakabahan o something na, "Lo, hindi ko na ma-access. Lo, paano yung asset ko doon? Ano to, ganyan." No? Gamit ka lang ng ano. Ganun lang, special technique. So ayan, pero ayun nga bad news, siyempre lang. So kumbaga hassle to kasi imbis na may mga crypto exchange ka na choices na pagpipilian na maganda, eh mababawasan tapos ma-hassle ka pa gagamit ka pa ng ganito para ma-access mo. I don't know kasi nga kung meron ka nang install sa phone mo, baka tuloy-tuloy pa rin naman yung paggamit mo, hindi mo lang ma-access yung kumbaga ngayon hindi ka na pwede mag-download. Pero kung na-download mo na, goods na. Parang ganun. Hindi ko alam, mga loads. No, ayun lang naisip ko. Okay? So, punta na naman tayo dito. The collapse of silver and gold is in this manner is telling us something undisclosed and it will be announced in the coming days or perhaps hours. Usually, the market maker knows insider information before major events occur. And this is a part of modern American policy. So parang ang sinasabi kasi nila dito mga idol, magkakaroon ng announcement eh. Marami na ako nabasang ganun eh, na dahil nga bumababa sila ngayon, may parang policy na ganun yung sinasabi nila eh. Dali, gold. Check natin kung bumaba. For 7 bumaba nga. Kasi ang high nito, maabot na to ng 6. Ano ba inaabot nito? As 5-6. So nag-drop. Check natin yung drop ng gold 20%. Usually kasi mga idol, nagtataka din yung iba kasi ang gold tsaka ang silver, volatile yan. Pero hindi ganito kalaki yung volatile niya na bumababa siya ng 20%, 15%, 10%. Ang volatile ng gold, mga ano lang mga 2, 3, 4, ganun lang, mataas na yung 5, 6% mataas na. Pero ngayon, sa panahon na to, ngayong nangyayari ngayon, kasi talagang iba yung takbo ngayon mga lods. Kahit sa crypto, iba rin. Sa gold, iba rin. Parang nakakapagtaka na biglang umahataw yung gold. Parang nagiging parang crypto na yung galaw niya, sobrang volatile. So, merong mga sinasabi dyan na parang i-announce sila na may ganito, ganyan. Magbabago na yung financial system natin, magkakaroon ng ano. Hindi natin alam. So, ayan. Ito yung parang mystery. Ano yung sasabihin nila? Parang ito si Jim Cramer na sobrang mystery. Dahil siya ay inverse. Very oversold. Ay yung sinabi mga Lodi, no? So ano ibig sabihin nito? Mga idol, bullish o bearish? Bearish to mga Lodi, no? Kaya nga sabi dito, when will you retire? Why, Jim? Why? Okay, so you've just confirmed we go lower. Thank you, sir. Di ba? So, grabe. Dapat kapag alam mo na nakaka-apekto ka sa hindi ka na nagpo-post no? No? Ayun yung post niya 16 hours ago.
Di ba? Oh, ayan. Punta tayo dito. Clarity Act. Nako, ito na. Clarity Act meeting takes unexpected turn. Cynthia Lumi says today's meeting opened a path forward she didn't expect. Per Eleanor Terret, talks attended by Patrick Witt are still progressing, but the stablecoin yield issue remains delicate. Ayan na. Now the focus is shifting from text to who needs to be brought into the deal. Big signal. There's a path forward. I didn't expect walking into the room. Something is moving behind the scene, mga lods, no? Pero sa akin tatagal ito sa akin doon pa rin ako bumabase sa sa sinasabi ni Brad Garlinghouse, which is lilinawin natin ngayon, no? Kasi ang sinabi ni Brad Garlinghouse, end of April, ano na tayo, we were so much getting close, no? To be signed. Kumbaga mapirmahan yung Clarity Act. End of April, close to be signed. Hindi pa sinasign. Kumbaga, so ibig sabihin, pwede pa siya mag-May. 'Di ba? Kumbaga, pagdating ng April, mapipirmahan na 'yan. Kumbaga, sobrang lapit na para mapirmahan. So may chance pa na baka mag-May siya. 'Di ba? Kumbaga, inaano ko yung sinabi ni Brad Garlinghouse eh. Pinapakinggan ko na mabuti. So parang na-realize ko na ganun. Na yung sinabi niya na pagdating ng April will be we are back and we are close to be signed, parang ganoon. So ibig sabihin hindi pa siya nasa-sign sa end of April, malapit pa lang siyang i-sign sa pirmahan, 'di ba? So ayun mga lods, no, sa Clarity Act natin. Ito, nako, good news sa mga may SEBEC. Alam niyo dati nung sumikat tong SEBEC, ang dami nagsasabi, ang dami nagko-comment dito sa akin yan, meron pa nagsabi na XRP killer yung SEBEC, ganyan, ganito. Kung magbumili ka ng SEBEC kasi ganito, ganyan, magiging kasing lupit ng XRP yan, ganito. Pero biglang ilang buwan lang nakakalipas, nawala, bumagsak, nag-drop din yung SEBEC, ganito, ganyan, tapos wala nang nagko-comment sa akin. O ngayon, eto, nako, sisigla na naman sila. Stellar, Select. O alam niyo ni Stellar mga lod XLM. Stellar selects SEBEC as global stablecoin payroll infrastructure provider. Stellar Org has officially chosen SEBEC HQ as its global stablecoin payroll infrastructure provider, marking the first native payroll streaming deployment outside of Solana. The integration connects directly on MoneyGram. Sikat yan, MoneyGram. Alam niyo naman siguro yan. 50 million customers across Latin America and beyond, unlocking real-time payroll streaming across one of crypto's most payment-focused network, mga idol, no? So partnership ng Stellar XLM sa SEBEC. Ayan, payroll on-chain keeps getting closer to normal everyday flow. Galit sa SEBEC. This is pathetic, sabi niya gano'n, no? How low can Stellar go? Grok, tell me what the price will be of SEBEC by the end of this bull run. So, sumagot ba si Grok? Yun! Ay, wala. Hindi pala. Hindi siya sumagot. Sayang. Hindi sumagot. Pero ito, good news to mga loads, partnership ng Stellar at ng SEBEC, mga idol. Siyempre, yung may mga hold ng SEBEC, alam nyo na, 'di ba? Kasi mga utility coins lang talaga pag pumasa yung Clarity Act. So ibig sabihin, may chance na hindi siya mawala. Something like that lang. XRP ETF holds strong while others bleed. Ito na naman. Noong nakaraan, lahat, yung Bitcoin tsaka Ethereum, may inflows, no? Tapos XRP yung may outflows. Ngayon naman, XRP lang yung may inflow, sila naman wala. Kasi nga, ganun nga yun, mga loads. No, pagdating sa ETF, medyo palit-palitan lang yan. Spot triple ETF saw net outflows of 0 on March 18. However, at the same time, spot ETF of BTC, Solana and Ethereum saw a combined net outflows of 220 million. Spot XRP ETF have performed very well in 2026 aside from an outflow streak with run
from March 5 to 6. Kumbaga mas maganda lang yung ano niya, yung performance ng ETF ng XRP. No, ganun. Although may mga outflows, pero kung kukumpara mo siya sa iba, sa mga sa dito sa BTC, Ethereum, tsaka Solana, kung susumahin, medyo mas maganda yung performance ng ETF daw ng XRP. Di umano, okay? Ito pa. XRP, a battle-tested blockchain, says Grayscale ESEC. No? In a new episode of Ripple X Dev on-chain economy podcast, Grayscale's head of product, si Ray Scale, shared bullish comment on about Ripple and XRP. She explained that XRP is a battle-tested blockchain. Subok na, kumbaga. No? Subok na daw. A potential XRP ETF opens the door to entirely new groups of investors. This is just the beginning. Grayscale operates one of 5 spot XRP ETFs in the US. So, bullish siya sa XRP. And Ripple. AI, ito, di ba sabi natin nun, sana maraming gumamit, no, talaga ng XRP Ledger para talagang makita natin yung husay ng technology na yun. At syempre, yung adoption, no? AI agent commerce now live on the XRP Ledger. So ito na yung mga yun sila. Ito na sila, pumapasok na sila. Virtual IO has deployed autonomous agent commerce infrastructure on Ripple's XRP Ledger, enabling escrow jobs, evaluator, basic verification, and programmable settlement. Through T54's X502 facilitator, hindi ko na alam ito mga ito. Agents can transact natively in both XRP and RLUSD without intermediaries. Okay? So, okay yan. Adoption yan sa XRP Ledger, mga Lodi. Pero ito, isa to sa mga nagpapassel nung nakaraan. Actually, hindi naman ako mahilig sa ganito. Nakita ko lang kay Extra Bad to, tapos hindi ko naman siya napanood. Pero ito kasi, meron nangyari kasi mga idol. Ito nga, kanina ko lang din nakita to bago ako mag-upload eh. What is this? Sabi dito, wrong answer only. Parang, di ba kung kilala niyo naman si David Schwartz, sabi nga, hindi naman magpo-post yan ng walang ibig sabihin. No, sino ba si David Schwartz? Ganito, ganyan. Basta nabalita na natin yun, na-explain na natin yun dati. Na si David Schwartz, kapag nag-post yan, merong siyang gustong ipaharating. Parang ganun. So, sabi dito, what is this? Wrong answer only. Ano ba yan? 'Di ba? So, merong nakapag-decode ito, mga Lodi. Nakita niya, si Pampius, kilala niyo naman yan eh. Ayan yan, oh. Mga Lods, oh. Sa pera ng yen. Yen ba yan? Japan eh, oh. Bank of Japan. Oh. So, 1,000 yen. So, hindi natin alam kung 1,000 yung sinasabi niya o kung magkano yung halaga ng 1,000 yen. Kasi, ang alam ko, ang halaga ng 1,000 yen is mga nasa $6 lang. 6 point something, 6.4, $6.5 ang halaga ng yen. So, either way, ano to, no? Pwede siyang clue o hint na binigay ni David Schwartz. Ayun sinasabi nila, sabi ko nga sa inyo, sa mga decode-decode o sa mga ganyan, hindi naman ako masyado mahilig. Pero syempre, hindi naman gagawin nyo ng mga alam nyo naman na ang Ripple o ang XRP is isa yan sa mga maraming yung mga riddle. No, kaya nga Ripple eh. 'Di ba yung P pag inangat mo siya, tinayo mo D yun, riddle, may riddle siya. So kailangan may mga riddle na ganito. 'Di ba? So ayan, sinare lang natin. So ayun nga yung sinabi dito, 1,000 yen, meron siyang ganun itsura. So hindi ko sinasabi kung baka maging $1,000 yung XRP o kung ano yung halaga ng 1,000 yen sa US dollar is nasa 6 point something lang. $6.5 o point ganun, no? So, eto ang pinaka-last na news natin na update, mga Lodi, kasi nung kahapon in-update natin to, kaka-post lang ni ni Ninong Elon. Pero ngayon, syempre nagkaroon na ng mga haka-haka, kumbaga kung ano-ano na yung mga inisip nila pagdating sa post na to. Eto nga yan, mga Lodi, Elon Musk is tweeting about Doge again. Kasi kung titignan nyo, mga idol, ang tagal hindi nag-post ni Elon Musk. Kahit na siya na nga yung yung Doge, yung inassign siya ni Trump, 'di ba? Yung Department of Government Efficiency. Yun yung Doge na hinawakan niya, 'di ba?
So, kahit na nung ganun na siya na yung leader doon, president doon, o kung ano man yun, hindi siya nagpo-post tungkol sa Dogecoin. 'Di ba? Ang tagal, taon nang nangyari ata, kung hindi ko alam ha. Ayun lang tas ngayong March 19, Elon Musk reinvigorated the Dogecoin community with a shock post on X. Siyempre, alam nyo naman, katulad ko, yung ibang mga nag-hold ng Dogecoin o bumili ng Dogecoin, dahil sa kanya. Dahil pinromote niya, dahil may ganito, ganyan, dahil kay Elon Musk, o kaya idol si Elon Musk. Kasi nga, siya yung Doge father, so syempre, idol ko yun si Elon Musk. So, bumili ako ng Doge at nung mga nakaraan nga, nalulungkot ako kasi parang ang tahimik niya. Tapos, nung nabalita na magkakaroon ng X-payment, parang wala man lang siyang binabanggit, wala man lang siyang pinapahiwatig na magkakaroon ng integration yung Doge dun sa X-payment. Wala, no? Pero ngayon, nag-post siya niyan. He posted an AI-generated video of himself holding the iconic dog and describing himself as the Doge father. Diba? So, yung, diba, may alam niyo yung palabas na Godfather? Oh, siya yung Doge father. The post coincides with excitement around the launch of X Money, with some speculate may include a Doge integration of some kind. So ayan, ako mga Lodi, talagang malaki yung paniniwala ko na kasama yung Doge diyan. Imposibleng hindi. For me imposible. Imposibleng hindi niya isama yung Doge. So, kumbaga ano na lang yan, formality na lang yun pag nilagay, pero talagang automatic na dapat nandun yung Doge para sa akin. Kasi siya yung Doge father eh. Di ba? Imposibleng hindi niya isama yun. Di ba? So, good news yan para sa akin, lalo na syempre, meron akong Doge. Pero, hindi ko sinasabing bumili kayo ng Doge mga loads. No, okay yung sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token. I'm not a financial advisor. Do your own research, mga idol. Okay? So, ayan. Grabe yung news natin. Medyo mayroon tayong bad news sa mga Bybit users. Pero, syempre, kaya nyo naman gawa ng paraan yan. No, basic lang sa inyo yan, mga idol. So, ayan. Kita-kits tayo, mga lods. Mamayang gabi, mga lods, no? Basta tayo ng comment. At ayun na nga. Mahal ko kayo lahat. Sana i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, alam nyo na, no? Ayan, tignan nyo yung ating description dyan sa baba ng video. Mga Lodi, wait lang. Futures. Balikan na natin. Ayun, okay? So, sana enjoy nyo yung mahabang weekend natin. Sama nyo ako sa swimming, mga Lods, no? Kita-kits, magandang araw sa inyo lahat. At, What's up? What's up? bilis Babayu.